Yan guys, ng hapon guys, kita niyo mga traffic oh. Yan. Pero dito lang guys, sana yan sa SM, sa may SM EDSA, SM North. Bagay guys, pag nakalabas ka naman yun sa may malapit lang sa may anong yan, kung makalabas ka na dyan, okay na yan. Dyan sa may Bagong Bantay, may Roosevelt, wala nang problema yan pag nakalabas ka dyan. Dito lang naman traffic eh. Diba? Buti guys, dala natin sakyan, matik. Kaya walang problema. Mukha pang ulan guys. Pero tingin ko guys, sa may gabi ulan yan. Mga siguro kung mga, basta nasa way time ulan yan, pero pag wala tayo dito sa ano. Pagbalik natin mamaya, sigurado yan, paulan yan. Kasi munti-unti na eh. Ayun pa tayo malis ako guys, mga ano siguro mga 6:30 ako ay mga ano 4:30 umalis ako dun. Ayun, anong oras na, mag alas 6 na. Pero okay lang naman dahil yung dala natin sa sakyan medyo safe tayo, kasi yung isang multi-cab yung mga gamit. Ayan, kita po mga yan, mga pasahero yan guys oh. Ayan, mga pasahero ng biyaheng Bulacan. Mga ulan nga guys. Kita guys, siksikan ba? Hitam. Kumainay na ang loob mo rito para mag-drivers. Dito guys, dati ako nagtatrabaho sa ano eh, sa Bagong Bantay. Delivery rider ako dyan. Mga ngayong year lang naman guys. Siguro ko 4 months na. 6 months, mag 6 months ngayon. Nag-resign tayo dahil sa
Parang iba naman. Ang guys, nasa SM tayo. SM North EDSA. Diba? Eh guys, tapos nakalagpas tayo dito, meron tayong ito paano makakalagulag lang tayo na ito. Yan guys, magandang ano guys, oh. Uusan ka trabaho ng ganito. Mag sideline ka ng grab food or lalamove. Tapos kung di lalamove or angkas. Marami siyang, pag may motor ka guys, madaling makapagpasok ng trabaho. Anytime pwede ka naman kumuha ng ano, kasi guys, totoo lang, ngayon talaga yung mga sinasahod ng tao ngayon halos pangsapatan lang eh. Ang guys, kalagpas na ako dito, nasa ano, yan dito guys sa Palito, yung ano, hindi ko makalimutan yung mga time na nag-start ako ng pag-deliver po dito bago ako punta sa mga bagay na nararating ko sa ngayon. Ay ano, nagde-deliver ako nung guys dati, color coding yung sakyan, coding. Pero guys, sinubukan ko yun na makalusot. May challenge yun guys eh. Pero mali pa rin yun kung sisumahin mo siya. May challenge signs. Mali. Kasi ano yan eh. Kung susumahin mo yung challenge na yun, mali. Kasi pag color coding talaga dapat totally hindi mo gagamitin yung sakyan. Yan, nasa-set tayo guys ha. Ayan. Eh ngayon, sabi sa akin ng ano ko, boss ko dati, kung sino man yun, eh mabait naman yun eh, mabait sana yun. Kaso nga lang, ayoko lang talaga yung coding ka. Syempre di ba, kahit sino naman tao, hindi ka pwedeng magkasalita ng halimbawa, diba? Hindi ka pwede magsalita ng ano, ng patapos. Diba? Hindi ka pwede magsalita ng halimbawa, ganito. Magsasagot ka sa boss mo, diba? O, may challenge to, may challenge, sabi sa'yo, challenge, may challenge to. Ito, pag napasok mo to, na nakalusot ka sa coding, sa'yo na 400 mo, diba? Yung sabi niya sa akin, guys, kaso nga lang syempre hindi ko pwedeng gawin yun dahil, pero hindi pwedeng gawin, pero ginawa ko. Magulungan ko ito, di ba? Pero ito lang, sabi sa akin, nasa iyo yun. Kaso nga lang, papayag ba yun na ganun gagawin lang, di ba? Hindi mo sabi na nagtanong, di mo nagsabi sa akin na di mo sabi na gagawin mo ba o hindi. Ang sabi lang sa akin nun, may 400 ako, bibigay ng 400. Sakaling, halimbawa, coding ngayon, wala kasi tayong pan-deliver bukas. Magano ka, magbiyahe ka na. Sa Malabon kasi yun guys, Malabon. Sa Malabon kasi walang masyado, pagka nasa labas ka na, walang coding, hindi ka na basta-basta maulit pag may coding yun. Eh, syempre naman, ako naman, pumayag dahil, pag umayaw ako, hindi ko masabi ko sabihin sa akin, di ba? Baka mamaya. Sige, wala kaming pasok. Pero kung tutusin, may marami nung siyang pwede ipagawa. Pero ba't ganun? Eh sabi ko naman, sige po, ano natin, walang problema na eh. Kaso kang ginawa ko noon, nung mga time na yon, di sinunod ko siya. Sinunod ko yung sinabi na, ganito. Nakalusot kami ng una, pero susunod na ako na
sabi ko sa painante ko, one time na nagbigay siya uli na susunod ganito, wag na natin patusin kasi nakakatakot. Sipin mo, pinalas kami ng morning mga alas 8, syempre alas 8. Imbis na makauwi na kami ng maaga, hindi kayo nakauwi. Diba? Tama ba? Kasi imbis na umuwi ka ng maaga, hindi, color coding ka eh. Color coding, syempre alas 7 ka na makakalabas ng planta. Kasi hintayin mo alas 7. Imbis na makapagpahinga ka ng maaga, hindi ka makapagpahinga totally. Kasi may coding ka nga eh. Yan ang ginayawang ko doon. Pero saka may mga sabi niya sa akin, pwede kang sumagot kung nasa tama ka. Pero ang ginangyari, hindi ko sumagot dahil alam ko naman na amo mo yun eh. Respeto na lang kailangan. Hindi ko ginawa dahil magsabi niya kasi pwede ka sumagot kung anong mo, ang rason mo o ganon. Sumagot ako. Sir, alam, kailangan ko ng ganito eh. Yan, tapos sabihan pa ako ganito, dagdag ka na naman problema. Dagdag ka na naman problema, sabi niya. O, di ba? Nagkasabay yung may sabay yung nun. May nangyaring hindi maganda, nagkasabay sa gastusin. Di ngayon, lalong lumala. Sumagot ako. Uli sinabi ko na, pag ganito, ano mo na sa akin, di ba? O ngayon, sumagot ako ng ganun. Ikinabukasan, pumasok pa ako. Mga pangalawang araw, din na pumasok dahil mali nga eh. Tapos, isa pa doon, may mga bagay siya na sa akin na may mga bagay siya na pinagawa sa akin na hindi ko na dapat gawin. Na, for example, kung ikaw driver, coding ka, papamaniwin ka, tapos walang preno maigi, papamaniwin ka, di ba? Siyempre, wala, dapat hindi, di ba? Sa karehistro, papamaniwin ka, di ba? Dapat hindi ganun. Pero sinunod ko pa rin yun kasi pinaghiwalay nga kami, dalawang sakyan ang ginamit namin. Ngayon sabi ko, susunod talaga, hindi na ako magano yun, tatanggap ng ganyan. Kahit walang trabaho, ang ginawa ko, talagang ginawa ko, nung nakaipon-ipon ako ng pera, na sabi ko, ay, mag-aalis, lalayas na ako dito. Doon nag-apply ako sa ibang trabaho. Natanggap naman kagad ako guys sa awa ng Diyos. Lahat guys sa tinataha ko na lahat guys sa tinataha kong mga trabaho, na mga trabaho pinapasukan ko na pinapasukan kong trabaho na bago nagre-resign ako. May kapalit ka agad guys, hindi sa pagmayabang. Sa totally guys, hindi ako nababakante. Siyempre sa una mahirap. Siyempre sa una mahirap, pero tinanggap ko. Kaya nag-uusap ka na misis ko, mga ganong bagay, nagalit siya minsan na ganito at ganito na ginawa mo, ganito. Siyempre, hindi ko na kaya na talagang kaya sana supportan mo ako. Buti sa awa naman ng Diyos, yung aking misis naghanap naman ng trabaho, hindi ko siya nawawalan, kahit paano. May pagka, talaga minsan may tinatamay siya, pero sabi ko, nasa iyo naman, pumapasok ka. Kung nakadurdiretso naman pasok, wala nang problema naman eh. Sa awa naman, yung sampang minsan nakakapag-isip siya na, mas okay na yung dalawang di ba? Lalo nga, yung dalawa ng anak na magka-college. Kaya guys, kailangan malakas ng loob mo lagi sa mga time na na pangailangan na ngayong panahon na to. Kaya kailangan malakas ang loob mo bago na wait lang guys. Kaya palang load pa guys yung natin, RFID natin. Guys, ang ganda ng sunset. Di ko makuhanan. Dapat kanina doon kinuhanan ko lang guys sa may bungad Di ko makita. Ganda ng sunset. Ayan guys, yung makita mo ang araw na yan. Yan, sinong araw. Ito ang ganda niya dito. Hindi ko makita doon
Bahay mo tayo guys sa toll gates. O diba? Ganda. Yay! Ganda ng sunset guys. Ang dalawa, sige kita kayo. Ayan, bahala kayo buhay nyo. Yan guys, kita ang sunset guys. Lana, kita guys. Ito guys, salat mga inlex guys. Di tayo yan na. Magpapaalam na. Mamaya na lang naman tayo mag-update sa ating susunod na ano. Sa maraming guys sa inyong pakikinig sa aking ano, sa aking mga kwentuhan. Hindi naman para sa ano, hindi para sa kasasama ng mga tao. Hindi para kabubuti ng ating ano, ating samahan bilang isang pamilya, di ba? Kasi lahat ng natin sinusubok, lahat ng bagay kailangan isubok natin, di ba? Kailangan natin isubok bago natin ano, kasi hindi natin subukan, hindi rin malalaman, di ba? Kaya guys, kaya guys, hanggang dito na lang aking vlog. So thank you for watching and pakikinig sa aking yung aking mga nanakit na hindi naman talaga totaling hinanakit. Maraming salamat. What's up?